Buksan natin ating Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Yung message ko hanggang Sunday school, ito na, amen? Okay lang? Parang mahaba-haba ito, Pastor. Medyo marathon yata ito. Hindi naman. Kasi mamaya magkakaroon tayo ng commitment, no? At gusto ko emphasize na sino sa inyo wala pang ganito, no? Kasi kung wala pa kayo, at mamaya is ma-challenge tayo, it might be na iyan rin natin ating commitment for faith promise. Okay, 1 Corinthians chapter 10, pwede tayong tumayo. Basahin natin na isang talata, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya ugaliin natin na buksan pa rin natin yung Bible natin. Huwag tayong umasa dyan sa screen. Alam niyo kung bakit kailangan buksan ng Bible? Sino sa inyo, honestly, kung minsan hindi niyo na alam buksan yung Bible niyo? Halimbawa, no? Nakakalito ko minsan, nasan si Nehemiah saka si Jeremiah? Anong mauna, Nehemiah o Jeremiah? Di ba? Sometimes hindi Pag hinanap na natin yung Sepanaya at Sekaraya, di ba? Okay, saan susunod yung Hezekiah? Walang Hezekiah, no? Kala ko, sasabihin niyo, pagkatapos sa walang Hezekiah, ha? Meron Sepanaya sa Sekaraya. Walang Hezekiah. Hari si Hezekiah, no? Okay, walang book. Pero maganda pa rin na bubuksan mo na saan ang Book of Esther, nasa ng Book of Ezra. Alam niyo yon? From time to time, no? Yung Amos, yan ang hindi natin ganong binabanggit Amos, Joel, okay, Obadiah, Habakkuk. 'Di ba? Pagka binabasa mo, marami ka Sabi nila, ang Bible ay nagtuturo na mag-soft drinks. Kasi merong Habakkuk. Na hindi wag niyo gamitin excuse yan. Sa akin naman yung kape, no? Hebrews, no? Nagbrew siya, no? So, joke lang. Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. At least medyo tayo, masanay tayo. At sana binabasa nyo pa rin yung sinusundan nyo pa rin yung ini-emphasize natin ng prayer, pero ini-emphasize din natin, basahin yung Bible. Okay? Sabi nga sa bata, yung awiting pambata, read your Bible, pray every day. So dalawa yan. Okay? At sana doon sa mga wala pa pong meron kaming tinatawag na reading the Bible through the year na guide. Pwede po kayong humingi sa mga staff. Okay? Para kapag gusto nyo mabasa yung Bible throughout the year, mababasa nyo po yung chapter by chapter. Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Isang talata lang po. Nandiyan na po kayo lang sa amen? Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Ready, go? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do. Okay, pinimphasize dito na kahit ano man ang ginagawa mo, kahit yung mga simpleng bagay na ginagawa mo, make sure to do it for the glory of God. Okay, so we will have a commitment this morning. At mamaya bibilangin natin, make sure that the commitment that you will make will give glory to God. Amen? So message sa atin ngayon is a commitment that glorifies God. A commitment that glorifies God. So tayo muna yung manalangin. Pray, Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we study your word. Dalahin ko po na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom. Dalahin ko po na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng working ng Holy Spirit, that every time we read, every time we study your word, meron po itong may tuturo sa amin. Lord, alam po namin na iba-iba po yung mga topic na matatalakay kapag kami po, Panginoon, ay nakikinig. But I pray, Panginoon, na sa bawat pagkakataon na ipapangaralan yung salita, that you will minister, Panginoon, sa mga visitor, you will minister, Panginoon, sa mga saved, you will minister sa mga tao na di-discourage, you will minister sa mga tao, Panginoon, na patuloy na nangangailangan ng inyong gabay. At especially, you will minister to us to be challenged na gawin namin, Panginoon, ng higit pa sa mga ginagawa namin before. Tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo. Samahan niyo po kami through your Holy Spirit. At dalayan ko rin po na kung may mga pagkakasala sa aming mga puso't isipan, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po rin po ako, Panginoon, upang maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ito na po ang aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Okay, so medyo mahaba lang ng konti but
Hindi naman tayo magtatagal dahil parang iano rin natin yung ating Sunday school. Pero gusto ko lang iano yung ating mga things na no. Yung message ko, it is a commitment that glorifies God na nahati sa tatlo. Mamaya i-emphasize ko yung tatlong bahagi na ito na gagawin nating commitment. Bagamat commitment Sunday natin, actually last Sunday pa yan dapat, pero ginawa natin na ganito para magkaroon pa tayo ng enough time to pray for it. Okay? So, makikita natin tatlong bahagi ang gagawin ko mamaya. Kaya hiniling ko na medyo mag-keep lang tayo ng konti, man. Okay? So in making a commitment, we should consider yung something na commitment that will glorify God. Alam niyo, isang bagay na makikita natin, God deserved to be glorified. Okay? God deserved to be glorified. Kung titingnan natin sa Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Sometimes hindi na natin napapansin ito pero nababaliwala na natin. Honestly, alam niyo ba na sometimes kung ikukumpara tayo na sumasamba tayo sa tunay na Diyos, pero may mga ibang tao na hindi sumasamba sa tunay na Diyos, and yet parang sila pa yung mas matindi yung kanilang devotion sa kanilang Diyos-Diyosan. Tama? Nakarinig kayo ng mga belief na even yung kanilang anak kaya nilang patayin sa harapan ng kanilang Diyos-Diyosan? Amen? Kaya nilang gawin yun. Imagine mo, ganun katindi yung ginagawa nila sa kanilang mga Diyos na kung tutusin, hindi talaga tunay na Diyos, kundi talagang devilish. Pero ang Diyos natin, napakabanal ng ating Diyos. Hindi niya tayo tuturuan ng something wrong. Hindi niya tayo tuturuan na gagawa ng isang bagay na karumal-dumal. Na lahat na gusto ng Panginoon ay ipapagawa sa atin something na hindi lang nakakapag-glorify sa kanyang pangalan, kundi makakatulong sa atin someday. Pero sometimes nakakaligtaan natin sa sobrang bait ng Panginoon. Honestly, sa kabaitan ng Panginoon sa atin, especially in our church age, sa panahon ng simbahan na sa church age, yung glory ng Panginoon, sometimes, hintay mo na lang talaga na paparusahan ng Panginoon yung but sana pag-pray natin na wag nating baliwalain ang Diyos. That we need to give the rightful glory na kailangan ibigay sa Kanya. Revelation chapter 4 verse 11, ang sabi yan sa may verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Okay? So, God is worthy to receive glory and honor and power. Bakit lahat tayo nilikha ng Diyos? Amen? Okay, imagine mo na lang, Pasalamatan mo ang Panginoon, nilikha ka ng Diyos. Hindi tayo galing sa unggoy, amen? Amen? Tanggalin mo na sa isipan mo yung unggoy na ninuno mo. Amen? Ang ninuno natin si Adan. Okay? Kasi kakaisip natin ng galing tayo sa unggoy, kaya ugali natin nagiging ugaling hayop. Okay? Hindi tayo nilikha ng Diyos na katulad ng hayop. Nilikha tayo ng Diyos na mas mataas sa antas ng hayop. Okay? Psalms 96 verse 7. Psalms 96 verse 7, another thing na makikita natin. Okay, sa Psalms 96 verse 7. Ang sabi yan, Give unto the Lord, O ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength. At ang sabi sa verse 8, maganda yung pagkakasabi dito sa verse 8, Give unto the Lord the glory due to His name. Amen? Merong glory due unto His name. Bring offering and come into His courts. Ang gusto ng Panginoon, dapat maipakita natin ito, Karapat-dapat ba ang pangalan ng Diyos para i-glorify? Karapat-dapat siya. Okay? God is so good to us. Bagamat marami tayong problema, and yet, napakaganda sa isang Kristiyano, hindi naman tayo nawawala ng problema. Pero ang sarap harapin ng problema kasama ang Diyos. Amen? Na binibigyan tayo ng wisdom. Actually, kung tutusin lang, kung gusto lang natin na maraming gagawin ng Panginoon as we submit to Him. So we need to give glory into His name. Sa pinaka-team natin ngayong month, sa John chapter sa buong taon, sa John chapter 15 verse 8, ito ng Panginoon, na gusto ng Panginoon, we are connected to Him as a vine, tayo mga branches ko connected sa Kanya, at ang sabi ng Panginoon sa verse 8, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Okay? Kaya nga tayo gusto ng Panginoon na nakadikit tayo sa Kanya para mag-bear tayo ng fruit. And isang bagay na nakaka-encourage sa akin, that I don't need to
strive para magbunga, kundi ang strive ko muna maging connected sa Panginoon. Because once na connected tayo sa Panginoon, ibang-iba yung connected ka sa Panginoon eh. Ang isip mo tama, ang direction mo tama. Okay? Sabi nga sa pagka nakadikit tayo sa Panginoon, we see what He sees, we feel what He feels, we care for what He cares, we do what He does. Kapag connected tayo sa Panginoon. Pero isang bagay na makikita natin dito, ang gusto ng Panginoon mismo sa buhay natin, we need to bear much fruit. Why? To glorify the Father. At as a branch, ito yung blessing ng Panginoon. Sa John chapter 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Sino sa inyo gusto yung blessing na yan? Okay? Grabe yung privilege natin. Honestly, sometimes wala lang tayong faith at sometimes ganito tayo. Madali tayong sumuko. Halimbawa, naging faithful ka sa Panginoon. Lord, magiging faithful ako pero i-answer mo yung prayer ko. Pero maya-maya susuko ka. On and off ka. So paano ka i-bless ng Panginoon kung hindi ka talaga, pag tinitest ka ng Panginoon, tandaan nyo to, sometimes ititest ka ng Panginoon. Okay? Parang mga ano yan parang sa mga nanliligaw, no? Mga binata natin. Pag hindi ka pinansin, sa unang pagkakataon, ibig sabihin, busted ka na. Amen? Sometimes, siyempre, yung mga babae, ayaw din naman nilang easy to get. Sometimes, ititest ka. Amen? 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 Uy, parang ano no? Meron kaming pinapayuhan kasi, okay? Kailangan mo lang talaga magpursige. Amen? Amen? Pursige. Okay? Pero, ganun din sa Christian life Sa Christian life, kapag meron kayong gustong bagay na ipag-pray sa Panginoon, wag mong tatanggalin sa prayer mo yung prayer na yan. At the same time, wag kang susuko sa Panginoon, maging faithful ka sa Panginoon. Because pag tinitest tayo ng Panginoon, makikita natin later on, nandiyan na yung answer Tinitest ka lang. Kasi ang problema lang sa atin kasi on and off tayo Sometimes active tayo sa church, sometimes hindi tayo active sa church. Sometimes ang ganda ng prayer life mo, maya-maya hindi ka na nagpe-pray. Nagbabasa ka ng Bible before, ngayon wala na. Pabalik-balik lang. Tapos kapag ka naalala mo ulit, Lord, wala na talaga ako yung pag-asa, kundi ikaw, saka ka magpe-pray ulit. Di ba mas maganda yung dire-diretso lang? Consistent lang? Okay? Kaya tulad ng sinabi ni Job, mamaya natin yun na hindi mo siya titigilan until God will bless you. Now, kung nag-glorify natin ang Panginoon, ito yung blessing. If we could glorify God sa ating ginagawa, we could ask what we will. Okay? And it shall be done unto us. Kung anong bagay na pagpipray mo, according to His will, ibibigay yan ng Panginoon. Kung magkakaroon ka ng commitment sa Kanya na i-glorify siya. So tatlong bahagi ng ating commitment. Kaya hindi lang ito para sa ating hindi lang ito para sa commitment natin sa faith promise. Number 1, gusto ko makita niyo ito, no? Tatlong bahagi. Sabi ko nga, inati ko ito sa tatlong bahagi. Number 1, a commitment to honor God with our tithes. A commitment to honor God with our tithes. Okay? So bago tayo mag-commit sa ating faith promise, make sure na faithful ka sa tithes. Okay? Kayo mga young people, hanggat maaga, hanggat estudyante pa lang kayo, ibigay ninyo ang tithes. Mahirap mag-tithes kapag hindi ka natutong mag-tithes tapos nagkaroon ka ng trabaho. Ulitin ko, ang hirap mag-tithes kapag nagkaroon ka ng trabaho na hindi ka natutong mag-tithes nung wala ka pang trabaho. Amen? At lalong mas mahirap mag-tithes kapag malaki na yung sweldo mo na hindi ka natutong mag-tithes nung maliit pa yung sweldo mo. At isang bagay lang, baka mawala yung sweldo mo at mawala lahat ng bagay na meron sa'yo pag hindi mo ino-honor ang Panginoon with your tithes. Kaya napakahalaga ang tithing. Tingnan nyo Genesis chapter 28 verse 20. I'm mentioning a verse sa Bible na ginawa na yung tithing na hindi pa inutos. 2 tao ang gumawa sa Bible na nag-tithes na sila kahit hindi pa ito command. So it means na hindi natin ginagawa ang tithing because it is a command. Amen? Okay? Gawin natin ito na, of course, may command, pero ang pinakamaganda is because we want to honor God. Sa Genesis chapter 28 verse 20, ang sabi dito, si Jacob. Unusual na tao ito kasi si Jacob is
ano to, supplanter ito ay deceiver. Pero nang nangako siya sa Panginoon, pinakinggan ng Panginoon yung pangako niya. Ang sabi niya sa verse 20, and Jacob bowed a vow saying, if God will be with me and will keep me in the way that I go, and I'll give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be of God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give that tenth unto thee. Okay? So nagkaroon siya ng pangako. At doon sa pangako niya, Lord, lahat ng ibibigay mo sa akin. Dahil wala naman siyang mga bagay na dala-dala that time, patungo doon sa may panandaram, doon sa magiging father-in-law niya. Pero sabi niya, Lord, kapag hahayaan mo na i-bless mo ako na meron akong magiging pagkain, magiging damit, at makakabalik ako na matiwasay sa aking mga magulang, sabi niya, lahat ng ibibigay mo sa akin, I will surely give the tenth. Wala pang kuman, okay? Kaya huwag kayo maniniwala na kasalanan ng tithing. May makikita kayo dyan sa kasalanan ng tithing. Tanungin ko kayo, merong bang verse sa Bible na sinabi na kasalanan mag-tithes? Any single verse. Alam niyo bakit ginagawa nila yun? Because they want to destroy the church. Okay? And they want to destroy yung blessing nyo. Mahalaga na mag-tithes. Kaya dito makikita nyo, wala pang kuman, pero nangako na and this is I need to discuss this because this is very foundational truth. Jacob made a vow before God blessed him. Okay? Ano ba nang nangako na isang pangako, a commitment that glorifies God bago siya blines ng Panginoon. Ang sabi niya, of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Okay? At dahil sa kanyang pangako, dahil sa kanyang pangako, God blessed him exceedingly. Kung titingnan nyo yung Genesis chapter 30 verse 43, Genesis chapter 30 verse 43. Pag tinignan nyo yung dahil sa kanyang pangako, ang tindi ng balik Okay? Sabi diyan sa may verse 43, and that is Jacob. Ano sabi diyan? Increase. Anong klase ng pag-increase? Sinong gusto ng increase? Taas ang kamay. Okay? Gusto ko ng increase. Pero mas matindi kay Jacob Increase exceedingly. Grabe, no? Pag mayroong ini-emphasize sa Bible na ganyan, markahan nyo yan. Ibig sabihin, matindi yan. Hindi lang yan basta-basta increase, but increase exceedingly, and had much cattle, and maid servants, and men servants, and camels, and asses. Pumunta siya doon, wala siyang dala-dala. Tapos pagbalik niya, meron na siyang maraming kayamanan, marami na siyang cattle. Hindi lang maraming cattle, marami siyang maid servant and men servant. At tingnan niyo yung kanyang prayer. Noong nag-pray siya sa Panginoon, ang ganda ng kanyang prayer bago siya bumalik doon sa kanyang place. Genesis chapter 32 verse 10. Tingnan niyo yung kanyang prayer sa Genesis chapter 32 verse 10. Ito yung sinabi niya sa Panginoon. This is his personal prayer sa Panginoon. And in-acknowledge na, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant. Ano sabi niya, Lord, hindi naman ako worthy? Kasi umalis ako dito mula sa aking tahanan na anong ginawa niya kay Iso? Niloko niya si Iso. Inagaw niya yung pamana na dapat kay Iso. Dahil niloko niya rin yung kanyang tatay na nagpanggap siyang si Iso para siyang i-bless, hindi si Iso. Naging madaya siya. Sasabi niya, hindi ako worthy, O Lord. At ito yung sinabi niya, ito yung kanyang testimony. For with my staff, I passed over this Jordan. Lord, ang dala-dala ko lang na pumunta doon sa panandaram na nag-cross ng Jordan is tungkod. Ano lang meron sa kanya? Wala siya ipagmamalaki, tungkod lang. Very simple lang yung buhay niya. Walang bagay na may pagmamalaki. Pero sabi niya, and now I am become 2 months. Pagbalik niya, ang dami niya na, sabi niya, dalawang company. Dalawang company na may daladalang mga maraming hayop. Kumbaga, para bang to the point na, kung babasahin natin sa Bible, kung titingnan nyo sa Book of Genesis, magugulat kayo. Sabi ng mga
Sabi ng kanyang mga brother-in-law, ninakaw niya na lahat ng kayamanan natin. Para bang dating is parang kinuha niya lahat ng kayamanan. Hindi, blines talaga siya ng Panginoon. Dahil lang ni-request niya, imposible. Lahat ng mga spotted na klase ng hayop, lahat ng mga imposible dahil ang cattle, usually kapag ka-sheep, puti lahat yan. Karamihan, pero ang hiniling niya yung hindi puti. Yung kulay brown, yung mga may spotted. Pero anong lumabas sa lahat ng mga pinapanganak? Yung mga imposibleng lumabas dahil gusto siyang i-bless ang Panginoon. Kaya sabi ko, isang bagay na makikita nyo rito, pag ang Panginoon ang magbibless, walang imposible. Amen? Bakit walang imposible? Because He honor God. In-honor niya ang Panginoon eh. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Very simple ito, no? Ang sabi ng Panginoon, kaya gusto kong ilagay sa isipan nyo to na, bakit pag nagbibigay tayo ng ating tithes and offering, make sure that you are giving your tithes and offering not because it is just a command to obey. Ang sabi dito, honor the Lord. Amen? Honor the Lord. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Ano yung ibig sabihin ng first fruit dyan? Ihiwalay mo yung pinakaunang best at ang unang-unang hinihiwalay natin sa lahat ng ating tithes is o sa lahat ng ating mga meron tayo allowance natin or salary is the first 10%. And that is tithes. Okay? Make sure na ibibigay mo yung tithes sa Panginoon. At ang sabi dyan sa may verse 10, so shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Hindi ito yung wine na nakakalasing ha. Ang tinutukoy nila dito is kasi yung barn, yung kamalig, tapos yung lalagayan nila ng ubas. No? Ang pinakaano nila dyan is yung kanilang inaano na ubas, yung katas ng ubas. Okay, yan ang pinaka-juice nila, yung fruit of the vine. So sabi ng Panginoon, kapag in-honor natin siya sa ating tithes, merong blessing. Okay? So ulitin ko, kinuman tayo ng Panginoon na mag-tithes, pero gawin natin ito hindi lang because we are commanded, but because we want to honor God. Amen? Amen? Kaya ako pag nagbibigay, itong mga commitment ko dito, hindi dahil kinuman, hindi dahil gusto ko kayong i-lead lang, kundi gusto kong i-remind yung sarili ko, I'm doing this to honor God. Amen? I'm doing this to honor God. Buksan nyo na lang yung Bible nyo, i-take note nyo na lang, dalawang tao na nag-honor sa Panginoon ng kanilang tithes bago pa lang ikuman. That is Abraham. Si Abraham sa Genesis chapter 14 verse 20, si Jacob sa Genesis chapter 28 verse 22. Okay? Dalawang yan na sila ay tao dito nagbigay ng kanilang tithes, in-honor nilang Panginoon sa tithes. Now, bakit kailangan ng Panginoon ng tithes? Okay, by the way, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. But God wants to use the tithes to ministry or to minister sa ating church. Okay? Malakay chapter 3. Okay pa ba kayo sa Malakay chapter 3? Okay? Ako, blessing yung Malakay chapter 3. No? Mamaya, iano natin hanggang verse 12. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, ano yung muna makita natin dito? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Okay? So anong pinakano natin dito? Yung tithes natin, that is our general fund. Yan ang ginagamit natin sa kabuuan ng ating service. Amen? Okay? Yung ating building, yung pag natin dito, yung kuryente, tubig, yung ginagamit natin sa aircon, whatever things hanggang sa pag-minister natin sa iba't ibang mga lugar, at yung mga salary ng mga staff and workers, kasamang pastor doon, kasama dyan sa tithes. Okay, kasama dyan. At ang tithes is hindi para sa pastor lang. Yan ay ginagamit sa buong church. Amen? Okay, bahagi lang, no? Bahagi lang yung aming mga allowance. And by the way, kaming mga staff and workers dito sa church, meron lang kaming maliit na allowance, pero yung lahat yun bumabalik din sa church. Sa aming tithes and offering. Pero ang pinakamahalaga dito, that there may be meat in mine house. Okay, that there may be meat in mine house. Sino sa inyo nagpapasalamat kayo na may kotse kayo, at least may parking na tayo, pero kulang pa rin, amen? Amen? Okay, sino pa rin meron pa rin ba tayo nakaparking dyan sa gilid? Marami pa rin, amen? So kailangan pa rin natin ng additional
parking. Pag-pray natin yan, no? Pag-pray natin yan someday. Pero walang imposible. Okay? At someday, no? Sino sa inyo nakakaramdam na ng hirap na umakyat sa hagdanan? Hmm. Okay? So someday, yeah, mangarap tayo, magkaroon tayo ng elevator. Amen? Yung elevator na ikaw mismo ang hihila, no? Joke. Okay? Pero pag-pray natin. Tinitingnan ko nga may mga elevator sa ano, sabi ko, at least kahit na maliit lang na elevator, na good. Yung kasya kahit na 4 o 6, tapos at least meron lang makakaakyat para wala kayong dahilan na someday pag merong magandang bahagi doon sa ating taas, makakaakyat kayo. Amen? So gagamitin natin yung sa general plan, that they may be meet in mine house. Okay? At isang bagay na makikita natin, ito yung gusto ko makita ninyo. Tithing is the way of God's blessing and protecting what you have. Alam niyo ba na ang tithing, yan ang pinaka-way ng Panginoon, the foundational way para i-bless tayo ng Panginoon. At para ingatan kung ano yung meron tayo. Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Okay, Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Basahin uli natin ito ha. Okay, listen. Alam niyo ba nang shinare ko ito sa World Missions Conference, hindi naman ako nag-preach, pahapyaw. Nagbigay lang ako. Alam niyo ba na may nag-text sa akin na isang pastor na sabi niya, Pastor, pwede bang pasend sa akin kung meron ka mang outline dyan or something na study o kaya message na ginamit mo sa para sa tithes kasi gusto naming Tapos may nag-video, pinagalitan ko pa yung nag-video kasi akala ko nagbi-video siya para ipakita yung may mga nagbi-video na kasi na ginagamit against sa Pero sabi niya, Pastor, gusto ko lang i-video kasi sa church namin, kailangan din nilang matutunan yung patungkol sa tithing. Kasi maraming church ngayon hindi binibless. And honestly speaking, ito yung sinabi ko rin sa isang church. At sana maobserbahan nyo, bakit ang Malakay chapter 3 verse 10 to 12 hindi totoo sa maraming church member? Pero bakit may mga church member na talagang totoo yung Malakay chapter 3 verse 10 to 12? It might be na hindi tayo honest sa tithing. Kasi kung honest tayo sa tithing, paano tayo maging honest sa tithing? Kung ano yung tithes, huwag mong ihahalo yung huwag mong hatiin yung tithes doon sa faith promise. Amen? Amen? Okay? At may mga tayo na lesson tayo before na tinuruan ko rin kayo na magbayad ng utang para magkaroon kayo ng financial freedom para mas madaling magbigay ng tithes. Amen? Okay? Kasi pag hindi totoo yung ating tithing, hindi ito mangyayari. Now, if you are honest in giving your tithes, if you are honest, ito yung 4 na blessing. Ito yung 4 na blessing ng First, God will open windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. God will open windows, hindi lang window windows, a lot of opportunities, a lot of things na pwedeng i-bless ka ng Panginoon, different way. Amen? Naniniwala ba kayo na kaya ng Panginoon na mag-bless sa atin? Okay, tanungin ko kayo, sinong may control sa mga client? Kung meron kayong tindahan, sinong may control sa mga bumibili? Amen? Tingnan nyo to basahin nyo sa Bible. Diba, nung si Peter nangisda, buong magdamag, wala siyang nahuli. Pero nang sinabi ng Panginoon, ihagis mo yung lambat. Sabi ng Panginoon, mga lambat, nets. Pero sabi ni Peter, Lord, umaga ngayon Wala akong pakialam kung umaga ngayon. Pag ang Panginoon na nag-utos, tuparin mo lang yung sinasabi ng Panginoon. Pag hinagis mo yung nets, nang hinagis niya yung net, kasi hindi siya naging masunurin, anong nangyari? Punong-puno yung net. At dahil hindi siya sumunod, nag-break yung net, ilagay nila sa bangkal, lubog pa rin. Pinakita sa kanila na kayang Panginoon. Ito lang, kayang kontrolin ng Diyos yung lahat ng isda na pumasok sa net. Kahit yung tulog na isda, amen? Sabi ng Panginoon doon sa isdang tulog, gising ka dyan, pumasok ka doon sa net. Amen? Imagine mo, lalayo ng mga isda, iba-iba yung kinaroroonan nila. Ang layo nun Pero sabi ng Panginoon, dito kayo sa specific area na to. Kung saan tatapon yung, imagine mo na lang, sabi siguro ng Panginoon, nakikita nyo yung lambat?
Pasok kayo lahat do'n. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen? Di ba nang wala silang pera para magbigay ng tax, sabi ng Panginoon kay Peter, sige, mangisda ka. Yung unang mga isda na makukuha mo, merong nalunok yun na pera. Ibayad mo yun sa tax, na ibayad mo yun sa ano. Walang imposible sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, He will open windows of heaven, magugulat ka na lang, iba't ibang bagay na gagawin ng Panginoon. You will experience something na hindi mo pa na-experience before. A blessing that you did not na-experience before once na binibigay mo talaga honestly yung tithes. Now, kung hindi honest yung tithes, of course, hindi ibibless ang Panginoon. Amen? Kung ang salary mo ay 25,000, magkano dapat ibigay mong tithes? 2,500. Pastor, ang laki nun. Huwag kang manghinayang sa malaki na ibibigay mo sa tithes. Tingnan mo kung anong gagawin ng Panginoon sa naiwan sa'yo. Kayong mga estudyante, huwag kayong matakot. 75 pesos yung allowance ko. College na ako that time. 15 pesos ang allowance ko every day. 5 pesos ang bayad sa tricycle. 4 na beses akong magta-tricycle dapat. Pero hindi kaya dahil 15 pesos lang. So ang ginagawa ko ng 2 tricycle lang. Tapos lakad ulit, tapos tricycle. Tapos yung 5 pesos, gagamitin ko para meron akong konting merienda. Hindi tanghalian merienda. Ako lang yung nagme-merienda, lahat ng kaklase ko kumakain ng tanghalian. Pero nang tinuruan ako mag-tithes, natuto ako mag-tithes, kahit kulang na kulang, nag-tithes pa rin ako. Doon ko nakita kung paano mag-bless ang Panginoon. Kaya noon pa man, second year college pa lang ako, alam ko na yung blessing ng tithes. Kaya nung nagkaroon ako ng trabaho, madali na magbigay ng tithes. Habang lumalaki yung allowance ko, yung salary ko, binibigay ko, kaya mag-provide ng Panginoon. Until now, na halos 100% binibigay ko na sa Panginoon, pero meron pa rin provision ng Panginoon. Hindi mo ma-outgive ang Panginoon. Amen? So magbigay lang tayo ng tithes. Ano pang gagawin ng Panginoon? Verse 11. Malakay chapter 3 verse 11. Ano sabi diyan? I will rebuke the devourer. Ulit-ulitin ko ito sa inyo hanggat mag-sink in sa ano natin na ang daming mga bagay na gagawin ng Panginoon pag binigay natin yung tithes. Ano ibig sabihin na I will rebuke the devourer? Ibig sabihin lahat ng mga, alam niyo, insekto, nakakain ng inyong pananim na magkukos para hindi ka tumubo, hindi ka magkaroon ng maayos na ani, i-rebuke ng Panginoon. Now, sa panahon natin ngayon, sino yung mga peste? Huwag na kayo magsabi na ibang baka magsabi kayong pangalan. Okay? Ano yung mga devourer na to? Yung magnanakaw. Amen? Imagine mo, sa lahat ng may snatch yan, ikaw yung na-snatch yan, bakit hindi ka kasi nag-tithes? Amen? Pero pag nag-tithes ka, i-rebuke ng Panginoon yung snatcher na yun. Wag mong nanakawan yan. Okay? Kasi nagtatithes yan. Amen? Amen? Okay? Yung amo mo, pag hindi ibibigay yung tamang sweldo mo, ang Panginoon na magdidil dyan. Amen? Amen? Pag nawala mo isang bagay, magugulat ka pag tinights mo. Ako, totoo for several times. Sino sa inyo nawalan ng cellphone for several times, bumabalik? Diba? Yung bang pag bumalik, mayroon pang love gift, bumili ka na nga ng Pero parang something na, alam mo, paulit-ulit yan, ilang beses yan. Even Sister Larnie, nahulog yung cellphone siguro I think nang nagbukas siya ng pintuan ng sasakyan, nahulog niya. Tapos nagulat kami nang tinawagan ko, biglang may sumagot na babae. Tapos sabi ko, ma'am, actually yung hawak niyong cellphone, cellphone ng asawa ko yan. Sabi niya, sir, alam ko po na nawala itong cellphone na to. Pero para patunayan na kayo may-ari, puntahan niyo yung cellphone niyo sa China Bank. Sabi ko, bakit China Bank? Kasi nakapulot Chinese. Tapos nagdeposito sa China Bank. Sabi niya, pinagkatiwala niya yung cellphone doon sa China Bank. Okay? Pinuntahan namin doon. Tapos inopen niya yung password, nakita nila, tapos pinakita na yung picture. Then tuwang-tuwa kami. Then sabi nila, sana mag-open kayo dito ng account. Pero wala pa kami pang-open ng account doon sa China Bank. Okay?
Pero nakakagulat, sabi ko, nahanap pa rin yung cellphone. Alam niyo yung i-rebuke ng Panginoon ng devourer na kapag merong taong gagawa ng masama sa'yo at gustong kunin ang meron sa'yo, hindi niya magagawa yan. Why? Because God is the one that will rebuke the devourer. Alam niyo pati magnanakaw sa ano ninyo, sa tindahan ninyo, kayang i-rebuke ng Panginoon. Kahit na yung nandadaya, kayang i-rebuke ng Panginoon if you will just give the tithes. Yan yung ibig sabihin ng God will rebuke the devourer. Tapos yung pangatlo na blessing, ang sabi niya dito, hindi niya lang i-rebuke yung devourer, and he shall not destroy the fruits of your ground. Hindi niya lang daw i-destroy yung fruit, hindi niya lang i-ano yung rebuke ng devourer, but he will make sure that yung fruit mo will not be wasted. Imagine mo, no? Sino sa inyo nag-ipon kayo ng napakatagal tapos mawawala lang sa isang iglap? Parang yung narinig ko mag-asawa na doon sa isang news na ang tagal nilang nabuhay doon sa ibang bansa para mag-ipon, tapos na-scam. Alam mo yung pinaghirapan mo lahat yan? Buong buhay mo yan, pinaghirapan mo, tapos biglang mawawala sa isang iglap. Alam nyo, if we will give our tithes, God will not allow na lahat ng ipon mo mawawala ng walang kabuluhan. Amen? Amen? Okay? Make sure na ibigay natin yung tithes natin. Amen? Okay pa ba kayo? Pastor, point number 1 ka pa lang ah. Kasi Sunday school yung point number 3. Okay? Number 4, God will, hindi lang yung God will not allow your fruit to be wasted. Number 4, ito yung pinakagusto ko sa verse 12. The nation, Brad, pakita mo yung verse 12. Ang sabi yan sa may verse 12, and all nations shall call you blessed. Alam niyo yung tao na, tingnan niyo to hindi mo kailangang magmayabang sa tao para ipakita na binibless ka ng Panginoon. Mag-tithes ka lang, honestly, silently, makikita mo kung paano nagre-review ang Panginoon ng devourer, kung paano lahat ng iniipon mo talagang nagagamit mo. Yung bang matagal na yung gamit mo, hindi pa rin masira-sira. Amen? Ikaw na nagre-request, Lord, masira na sana para mapalitan na. Pero hindi pa rin sira. Amen? Amen? Okay? Yung mga anak namin, gusto nila masira yung cellphone kasi gusto na nila mapalitan. Pero yung cellphone namin, mamanahin pa rin nila, hindi pa rin sira eh. kada ano ng cellphone, palit ng cellphone, mamanahin pa rin. To the point na hindi na nila alam kung anong ano eh. Pero alam niyo, isang bagay na halos nagpapatong-patong na lang yan, hindi pa rin sira. At magugulat ka na lang, sasabihin ng tao ito. Ito ang pinakamagandang comment ng tao sa'yo. Alam mo anong ginagawa mo? Bakit ganyan? Masyado kang pinagpala ng Panginoon. O kaya yung word na, parang may favoritism ang Panginoon. No? Walang favoritism ang Panginoon. Once na nagano lang tayo, nagbigay lang tayo talaga ng honest sa Panginoon, ano tendency? Kayang ibigay ng Panginoon at people will say you are a blessed person kapag nagbibigay tayo ng tithes. Amen? Amen? Okay pa ba? Okay, number 2. Yan, bilisan na natin ng konti. So number 1 is a commitment that, a commitment to honor God with our tithes. Second, a commitment to give by faith. Okay, to give to God by faith. A commitment to give to God by faith. 1 Samuel chapter 11. 1 Samuel chapter 1 verse 11. 1 Samuel chapter 1 verse 11. Ito yung prayer ni Hannah. Okay, ang sabi ni Hannah diyan sa may 1 Samuel chapter 1 verse 11. Okay, nandiyan sa may screen. Pero buksan natin yung Bible din natin. Ang sabi niya dito, and she bowed the bow and said, O Lord, oppose if thou wilt indeed look unto to the affliction of thine handmaid, and remember me, not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Okay? So meron siyang promise, Lord, wala akong anak ngayon. Wala akong anak. Pero Lord, kung bibigyan mo ko ng anak, okay? Kung bibigyan mo ko ng anak na lalaki, ibibigay ko rin ito sa'yo. Amen? Okay, grabe yun, ano? Wala siyang bagay na may pagmamalaki,
Pero nag-pray siya ng isang bagay na wala sa kanya na gusto niyang ibigay by faith. Sino sa inyo may pinagkaya niyong gusto niyong subukang humingi sa Panginoon na isang bagay na wala pa sa iyo? Wala namang mawawala sa iyo, no? Dahil pag hindi mo kayang bigay, pag wala sa iyo, amen? Pero sino sa inyo mag-aasa, Panginoon, Lord, wala pa ako nito. Pero kung bibigyan mo ako nito, ibibigay ko sa iyo. Hirap pa, parang wala pa sa iyo, ulitin ko, wala pa yun sa iyo. Pero kung ibibigay ng Panginoon, i-ask mo, kaya mo bang ibigay kapag ibibigay ng Panginoon? Tingnan yung sinabi sa verse 27. Tinupad dito ni Hannah. And this child I prayed, and the Lord had given me this petition which I asked of him. Therefore, I also have lent him to the Lord as long as he liveth. He shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Binigay niya yung batang lalaki na ito na naging anak niya na binigay ng Panginoon. At alam niyo kung sino yung batang lalaki na yon? Samuel. One of the greatest prophet sa Old Testament. One of the prophet na ginamit ng Panginoon sa napakaraming hari. Sa unang hari ng Israel, kay David, at nakita natin kung paano siya nag-minister sa napakaraming tao. Ginamit siya ng Panginoon mightily that even as a child, ginamit na siya ng Panginoon. Pero ano yung isang bagay na makikita natin dito? It is the kind of commitment accompanied by great faith in God. Maganda rito na commitment na yung bang meron kang commitment na, Lord, wala pa ito sa akin pero willing akong ibigay kapag ibibigay mo. Hebrews chapter 11 verse 6. Anong sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay? Ang sabi ng Panginoon dito is dapat meron tayong faith. Dapat meron tayong faith. Okay? Sabi mo nga sa sarili mo, kailangan ako magkaroon ng faith sa Panginoon. Again, one of the things na blessing ng missions conference, World Missions Conference, is natuto tayo mag-pray ulit. Okay? Ano yung sinabi ni Pastor Doug? Brad, pakianagay nga, meron ba dyan? Yung sinabi ni Pastor Doug, gusto ko lang mag-sink in ito yung mga bagay na to. If God bless us already with our little prayer, how much more if we pray more? Amen? Kung blinas tayo ng Panginoon sa maliliit na prayer, sino sa inyo nag-mention lang kayo ng ilang minutong prayer, sinagot ng Panginoon? Amen? Sometimes, pag pray tayo na, Lord, ingatan mo nga ako na huwag kaming madisgrasya, magganyan. Later na makikita mo, bigla na lang, hindi ka, maingat ka naman, pero may mga pagkakataon na parang hindi mo nakita yan, tapos biglang malapit na, pero iningatan ka pa rin ng Panginoon. Alam mo yun, yung mga maraming mga pagkakataon na kung paanong kumilos ang Panginoon. May problema ka, tapos makikita mo kung paano mag-bless ang Panginoon. How much more kapag dinagdagan natin sa prayer? Okay, gusto kong i-emphasize ito, no? 3 bagay. Tinext ko ito sa group chat natin. Inisa-isa ko lang para i-meditate ninyo. Pero ito yung 3 bagay na sinabi ko sa mga staff workers sa mga Bible college kapag nagpipray tayo. First, ipag-pray mo to, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Sa Luke chapter 11 verse 1 yan. Pwede nyo lagyan ng verse, yung Luke 11 verse 1. And it came to pass that he was praying in a certain place. When he sees, nakita nila yung Panginoon na nagpipray. Nung natapos siya, one of his disciples, I do not know kung sino yung disciple na to. Pero sabi niya, Lord, teach us to pray. Isang bagay kapag nagpipray tayo, listen, hindi natin alam kung ano yung pinagpipray natin. Honestly speaking. Anong kailangan mong gawin? Lord, teach us to pray. Isa-isayin ko muna, no? Tapos tingnan natin anong kinalaman nito sa commitment. Number 2, another thing na ipagpipray mo. Lord, lead us not to temptation. Pag-pray natin ito, the Lord will not bless ang isang tao na namumuhay sa kasalanan. Tandaan nyo to, hanggat may ginagawa tayong kasalanan, hindi tayo i-bless ng Panginoon. Naalala nyo si Achan? Dahil lang sa kasalanan ni Achan, namatay ang 36 na katao. Dahil sa kasalanan ni Achan because kinuha niya yung accursed thing.
At hanggat hindi natatanggal ang accursed thing sa buhay natin, God will not bless us. Kaya maganda, Lord, from time to time, pag-pray mo, Lord, lead us not into temptation. Pag-pray mo yan, Lord, ingatan mo ko. Bible College, kahit na sino sa atin, at bawat isa sa atin na miyembro ng Laloma Baptist Church, pag-pray natin to, Lord, wag mo kaming hayaang makagawa ng kasalanan. Amen? Amen? Okay? Wag mo kong hayaang matukso. Wag mo sabing, palay na lumalapit, hindi mo patutukain. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong lumayo sa tukso. Dapat sabihin mo sa tukso, o tukso, layuan mo ako. Hindi mo pwedeng sabihin yun pala, no? Dapat ganito pala dapat sabihin, o tukso, lalayo ako. Amen? Amen? Kasi ang tukso, ang layunin niyan, manukso, kaya lalapit yan. Huwag mong palayasin yung tukso. Ikaw ang tumakbo sa tukso. Anong ginawa ni Joseph? Hiran. Walang masama kung tatakbo ka sa tukso. Amen? Number 3. So ano yung una? Lord, teach us to pray. Second, Lord, lead us not into temptation. Third, which is napakaganda nito, Lord, I will not let thee go except thou bless me. I will not let thee go except thou bless me. Genesis chapter 32 verse 26, ito yung nakipag-wrestle si Jacob sa Panginoon. Sabi niya, bitawan mo na ako, sabi ng angel of the Lord. Sabi niya, I will not let thee go except thou bless me. Alam niyo maganda mag-pray? Anong kinalaman nito sa ating sa ating commitment na gagawin sa Panginoon? Pag nagpi-pray tayo, pagpi-pray natin, Lord, teach me what to pray. Sino sa inyo may time na hindi mo alam ang ipagpipray mo? Taas ang kamay. And honestly speaking, pag nagpray tayo, para tayong mechanical. Para tayong yung bang, yung, tawag dito yung parang memorized na, parang kulang na lang. Parang nire-recite na natin yung prayer natin doon sa school. Diba sa school may nakalagay, opening prayer. Tapos doon nasamay, closing prayer. Pero hindi tayo dapat na sometimes magpipray ka, Lord, walang masama sasabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung ano yung pagpipray. Lord, teach me to pray. And one time nagpray kami, ako personally nagpray, mga karamihan din sa amin nagpray. Halos maubos yung oras mo doon sa word na, Lord, teach me to pray, how to pray, what to pray. Di ba sino sa inyo na nang nagpipray kayo, Lord, gusto ko ma-experience yung pag nagpipray ako. Kasi totoo yung sinabi ni Pastor Doug kung kailan ka nagpipray, lahat na nakalimutan mong bagay naalala mo. Nagpipray ka, uy, meron pala akong binuksang, naalala mo yan, kukunin mo, nakalimutan mo na nagpray. Gusto mo maalala lahat ng nakalimutan mo, magpray ka. Kailang problema, nadidistract. Tapos habang nagpipray ka, magre-ring si cellphone. Kaya pagpipray ka, Lord, tulungan mo ko mag-concentrate sa prayer na wala akong ibang isipin kundi makipag-usap sa'yo. Sino sa inyo nagpray, Lord, tulungan mo naman ako mag-pray na parang ma-experience ko yung prayer ni Isaiah, na nakita niya yung glory ng Panginoon. Bagamat hindi natin makita ang glory ng Panginoon, pero at least maramdaman natin talagang kausap natin ang Panginoon. Sino sa inyo gusto mag-pray na katulad ng prayer ni Daniel? Yung nagpipray si Daniel na gaano kahirap yung mag-pray na nasa lion's den? Yung habang nagpipray ka, inaamoy ka ng leon? No? Habang nagpipray ka, dinidilaan ka ng leon. Hinihintay mo na lang na sakmaling ka, pero nagpipray ka pa rin. Na buong magdamag na yun, sa tingin ko, buong magdamag, nagpray si Daniel, wala ni isang kumagat na leon. Amen? Ano kaya yung ibig sabihin na kapag nagpipray ka na katulad kay Jacob na, Lord, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ko i-bless. Alam niyo, ang sarap mag-pray na sasabihin mo, Lord, hindi ko talaga alam mag-pray, turuan mo ako mag-pray. At magugulat ka na lang, marami kang maalala. Maraming mga bagay na iano sa'yo ng Panginoon, itong ipag-pray mo. Bakit? Nag-ask ka sa Panginoon na turuan kang mag-pray. Kaya mag-pray ka rin sa commitment mo, Lord, magkano ibibigay ko, magkano nga kukumit ko. Ipag-pray mo yan. Okay? Pangalawa, makikita natin bakit yung kasalanan, because God will not bless a person kapag meron pa rin tayong sin unconfessed.
Okay, ano sabi sa Psalm 66 verse 18? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Okay, and thirdly, yung blessing sa ministry na, Lord, gusto mong i-bless ka ng Panginoon, I'll not let thee go unless thou bless me. Talang sabi sa James chapter 4 verse 2. Tingnan yung sinabi sa James chapter 4 verse 2. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight a war, yet ye have not because, ano talagang reason bakit hindi natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin? Hindi tayo nag-pray. Amen? Amen? Hannah pray for something she doesn't have. Hannah pray for something na kailangan niya ng faith. At Lord, sabi niya, hindi ko alam kung ano yung pagpipray ko, pero itong bagay na ito, pagbibigay mo to sa akin, in return, kapag ginawa natin yan, alam yung ginawa kay Hannah? 1 Samuel chapter 2 verse 21. And the Lord visited Hannah. Ilan ang pinagpray niya, anak? Ilan pinagpray niya, anak? Isang anak na lalaki. Pero anong ginawa ng Panginoon? When God visited Hannah, she conceived again. Ilang beses siya nanganak? Nanganak pa siya ng 5 beses. 3 anak na lalaki na karagdagan at 2 babae. Amen? Maliban kay Samuel, binigyan pa siya ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Alam nyo, pag nag-pray kayo, walang imposible sa Panginoon. Pag nag-glorify ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Pray, ako isang prayer ko, Lord, give me something na makakapagbigay ako ng hindi ko pa naibibigay sa iyo before. Lord, I want to give something na hindi ko pa sa iyo naibibigay before. Merong isang message, hindi ko alam kung sino sa inyo nakinig sa World Mission. Merong isang example si Pastor Louis Abania, na merong isang pastor na nag-pray ng ng certain amount para ibigay niya sa construction ng building. Nag-pray siya ng 50,000 for the whole year. Hindi binigay ng Panginoon. Dahil hindi binigay ng Panginoon, the following year, pinag-pray niya 100,000 na ibibigay niya para sa building ng Panginoon. Hindi binigay ng Panginoon. The next time, nag-pray uli siya, pataas ng pataas, until such time na umabot siya sa, Lord, bigyan mo ko ng 500,000. Ibibigay ko sa building. Then finally, ang Panginoon nag-answer. God gave him 2.2 million. Nakapagbigay siya ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Pero ang Panginoon na nag-provide. At inisip ko tuloy, sabi ko, Lord, meron kaming iriga. Nagbigay na si Pastor Narvaez ng 60,000 na seed money. So ibig sabihin, kung may seed money na yan, at kailangan talaga natin ng parking, pagpipray natin talaga yan. Pero ako, inisip ko to, hindi ko sinasabi to sa inyo na but ako inisip ko, Lord, bigyan mo ako ng certain amount. Hindi para bigyan ako ng Panginoon ng 2.2, ha? Amen? Pero gusto ko rin, Lord, bigyan mo ako ng certain amount na hindi ko pa naibibigay before na gusto kong ibigay sa iyo. Amen? Alam niyo yung maibigay mo lang yung bagay na yun, ibigay sa iyo ng Panginoon by faith, tapos may bigay mo sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, you cannot outgive God. Once na in-honor mo ang Panginoon, katulad si Hannah, binigyan siya ng anak na lalaki at binigay niya rin sa Panginoon, God gave him 5 times sa bagay na inas niya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen? And lastly, number 3, this is the Sunday school. Okay lang kayo? O gusto niyo ng singing na isa pa? Yung number 3, may kli lang to. Baka mauna pa tayo sa mga children's church. Number 3, a commitment to give to God our best. A commitment to give God our best. Ano yung unang commitment? A commitment to honor God with our tithes. Second, a commitment to give God by faith. Number 3, a commitment to give God our best. 1 Chronicles chapter 29 verse 2 to 3. 1 Chronicles chapter 29 verse 2 to 3. Makita natin yung
example ni David. Ito yung si David, mamamatay na siya this time. Malapit na siya mamatay, pero sabi niya sa may verse 2, kasi sabi niya yung aking anak na si King Solomon ay bata pa. Pero ito yung prepare niya na, now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for the things made of gold, and silver for the things of silver, for brass for the things of brass, iron for the things of iron, wood for the things of wood, onyx stones for stones to the set or to be set, glistering stones, and the divers colors, and all manners of precious stones, and marble stones in abundance. Verse 3, moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have of mine own proper good, maliban doon sa inanda niya, sa kanyang kaharian, meron din siyang sariling sacrifice, sabi niya dito, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. It is a commitment to give the best that God deserves. Amen? Amen? Actually, sabi ko, hindi ako gaano magtatagal dito, but bigyan ko lang kayo ng example. Sino sa inyo nakapunta na ng Ilagan Baptist Church? Isabela. Ilagan Baptist Church, Isabela. Okay, nakapasyal na. Alam niyo ba na isa sa motto ni Pastor Jose Cabahar, to give his best sa church? Kaya kapag nakita niyo yung doorknob ng mga na ano nila, pag nakita niyo yung yung shower room ng guest room, no? Grabe. Para ka nasa hotel. Binibigay niyo yung best. Sa kanila, may carpet. Ang carpet nila, buong stage, kasama yung aisle. Alam niyo yung kulay ng carpet? Yung napakatingkad na red. Ang hirap, hindi ko alam kung paano nila nililinis yun, pero para sa akin, para bang ayaw kong ano yun dahil masyadong mahirap linisin. Ito nga lang, mahirap na linisin eh. Pinipili ko yung brown kasi madaling, hindi mahirap linisin. Pero ganun sila, pati speaker nila. Actually, hindi mo makikita yung speaker nila, maliliit lang yung speaker. Tapos meron silang ginawang parang guest room doon na parang yung isang building para sa mga guests, binigay din nila yung best nila. Alam, isang bagay na niya, sabi niya, kung para sa Panginoon, gusto kong ibigay yung best. Kaya kahit na CR nila, ang ganda. Okay? Now, hindi ko kinukumpara ito but isang bagay lang na gusto ko lang makita nyo is, hindi ba totoo naman na dapat ibigay natin ang best sa Panginoon? Amen? We ought to invest something. Katulad ni David, we ought to invest something that even when we are gone, even yung sacrifice natin, yung mga sacrifice natin can still be seen. Kahit na mamula na tayo dito, makikita pa rin na meron tayong mga sacrifice na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Amen? Alam yung pag-pray natin ng La Loma Baptist Church will be that we could add in several churches. I thank God marami pa ring churches na may magandang reputasyon. Okay? May magagandang testimony how God blessed the church. And I pray ng La Loma Baptist Church ay mabilang sa mga churches na blines ng Panginoon, na makikita ng mga tao na ang church na yan ay talagang binibless ng Panginoon. Amen? Pag-pray natin yan. And one of the prayer na kailangan natin pag-pray nyo to church. Walang imposible dito. Okay? Sometimes kasi pagka meron tayong mga sacrificial offering o kaya, halimbawa may gusto tayong bilhin na ganito, parang inisip natin, kinukontra na natin kagad kasi, Pastor, mahihirapan tayo niyan. Huwag kayong mag-alala. Kung kalooban ng Panginoon, hindi lang tayo ang kikilos dyan. Ito ang prayer natin. Lord, give us more members sa church. No? Na magkaroon ng burden para sa gawain ng Panginoon. Una, kayong mga nag-aaral, pag nakatapos kayo, make sure to give your best for the Lord. Amen? Kayong mga nakapasa, thank God nakapasa. Saan yung mga nakapasa natin ngayon? Si Hannah May Biron, no? Okay? Si Jillian, nakapasa din. Okay? Mga na natin itong mga natin ilan na silang mga nakapasa, no? Mga professional na to, sila AM,
Yung mga nandiyan sa taas. Sino pa yung mga professional natin dyan, no? Eh yun, si Doc, Doc Johanna, yung mga businesswoman natin na nandiyan na magaling na sa, dito sa LBCA, may mga business na tayo na, alam nyo, once na tayo, tanda natin to, once na nakapasa tayo, once na binigyan tayo ng business, make sure to glorify God. Isama nyo palagi ang Panginoon. Kayong mga single professionals, lalo kayong ibibless ng Panginoon if you will bless God sa mga blessing na binibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Another thing, pag-pray natin to. Ako nagpipray ako. Honestly, prayer ko to. Lord, bigyan mo kami ng mga taong mawi-witnessan namin na magkakaroon din sila ng sacrificial, yung bang magiging bahagi sa mga sacrificial giving natin sa church. Ipag-pray natin na mayroon tayong madagdag na ilang family. Every year, mag-pray tayo ng more than 10 families na madagdag sa church. Amen? Ipag-pray natin na may mga professionals tayong madagdag sa church. Ipag-pray natin na mas marami tayong young people na madagdag sa church. Ipag-pray natin na mas maraming children madagdag sa church. Ipag-pray natin na mag-pray tayo ng mga members sa church. At ganun din, even mga ordinary members, pero merong extraordinary heart for the Lord. Alam niyo, kailangan natin mag-pray ng katulad ng isang widow na merong kaya niya magbigay kahit na 2 mites na sacrifice for the Lord. Yung bang mga ordinary person na nakatira sa squatter pero makikita ng Diyos na ibibless siya ng Panginoon because of his desire. Later on, makikita ng Panginoon, makikita ng mga tao doon sa squatter na kung paano siya i-bless dahil sa pagbibigay niya sa Panginoon. Alam niyo, pag-pray natin yan, walang imposible. Amen? Sino sa inyo naniniwala na kayang gawin ng Panginoon yan? Alam nyo, mag-pray pa rin tayo, huwag tayong tumigil hanggat hindi dumating ang Panginoon. Pangarapin lang natin to. Simpleng pangarap lang to. Simple. Pag-pray natin na makuha natin ang Riga. Pag-pray natin. At once na nakuha natin ang Riga, pag-pray natin na someday mayroon dyan tatayong building na itong pader na to magigiba tapos madadagdagan yung at sana magawa pa natin bago mag-rapture. Pero kung nag-rapture, maiwan, kung sino naiwan, sa inyo na lahat yung property. Amen? Pag naiwan ka, kawawa ka. Hindi maganda sa Iwanan na lang natin to sa loss. Pero sana lahat tayo sumama sa rapture. Sana lahat tayo save. Amen? Pero hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, alam niyo, dumaan ng World War I, hindi pa dumating ang Panginoon. Natapos ang World War II. Hindi ko alam, sana wag namang magkaroon ng World War III. Pero isang bagay lang, hanggat buhay tayo, mangarap tayo sa Panginoon. Amen? 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 Okay? So, pag-pray natin yan, someday magkaroon ng building dyan, at isa sa pinakamaganda dyan na yung bahagi na yan, yung first floor niya saka yung basement, puro parking. Amen? Tapos ang dugtong na kagad dito, di ba? Ang gandang mangarap. Pangarap lang naman eh. Dudugtong tayo dyan, 500 square meter yan, magiging pulpito nandun sa side na yon. Tapos, imagine mo yan, Okay, o kaya kahit na yung pulpit, dire-diretso lang tayong ganyan, tapos meron tayong isang portion dyan na, ang gusto kong church someday, yung pati yung mga nag-aalaga ng baby, nasa the same floor, pero meron silang salamin na hindi natin sila nakikita, pero sila nakikita tayo. Yung merong one-way mirror, na kahit gaano kaingay yung mga bata, hindi natin naririnig, pero naririnig nila tayo, tapos nakikita nila tayo. Tapos, yung elevator doon na. Kaya kung gusto niyo na mag-elevator, pag-pray na natin yan. Kasi mahirap tayo mag-elevator dito. Wala nang paglalagyan ng elevator. Gusto niyo helicopter na lang doon sa taas. Elevator, doon sa Pero walang imposibleng mangarap. Walang imposible. Kayang ibigay ng Panginoon. And church, pag-pray nyo lang to,
Doon sa church ni Pastor Oliver Corato, ilang membro lang yung nagpapatayo ng building nila. Ilan lang sila. Kung makikita nyo kung ilan lang tao yung nagpapatayo ng building, magugulat kayo. And yet, meron na silang pinapatayong auditorium maliban doon sa kanilang church na malapit sa SM. Meron silang pinapatayong auditorium na possible na matapos na by June bago sa kanilang World Missions Conference ng capacity 1,000. 1,000 ang basement, dalawang basement na parking, may parking pa sa bandang ano, tapos napakaraming room. Grabe, sabi ko, nakaka-bless. Pero walang imposible, pwedeng mangyari yan sa Laloma. Amen? Alam nyo, kung mangangarap lang tayo, at ako personally, kung mangangarap ako, Lord, can you give me something na hindi ko kayang ibigay, pero ikaw magbibigay, ibibigay ko rin. Kung lahat tayo magpipray ng ganun. Kayong may mga business, magpipray kayo at i-honor mo ang Panginoon. Kayong may mga trabaho, magpipray kayo, i-honor mo ang Panginoon. Kayong may mga maliliit na pinagkakakitaan, ipagpipray mo ang Panginoon, Lord, give me something. Make sure na pag nangako ka sa Panginoon, Ecclesiastes chapter 5 verse 4, paalala lang, when thou bowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools, pay that which thou hast vowed. Pag nangako ka, siseryosohin ng Panginoon yan. Pag nangako ang Panginoon, tutuparin niya. Make sure tuparin mo rin ang pangako mo. Amen? Amen? Now, sino sa inyo ang ready na mag-pray? Sino sa inyo magpipray, Lord? Again, walang mawawala sa atin. Alam niyo bakit? Pastor, bakit sinasabi mo ba yung walang mawawala sa atin? Kasi hindi mo naman maibibigay kung wala sa iyo. Pero once na binigay sa iyo ng Panginoon at binigay mo, grabe ang balik. Amen? Ilan ang balik kay Hana? 5 beses. Kung i-honor natin ang Panginoon. Ulitin ko sa inyo to, no? Hindi maramot ang Panginoon. Hindi niya ipagkakait ang isang bagay na gusto na ibibigay niya sa iyo as long na kaya kanyang pagkatiwalaan. Listen. Hindi kayang i-bless ng Panginoon ng isang taong sakim. Hindi totoo yung blessing na galing sa dyablo. Walang blessing na galing sa dyablo. Dahil ang tunay na blessing galing sa Diyos. Ang dyablo, pain yan. Kapag may bibigay sa iyo, tapos hindi mo i-honor ang Panginoon. Pero ang Diyos, pag nag-bless, isang bagay lang, kapag ang Diyos ang nag-bless, ibibigay niya sa iyan na walang kasamang kalungkutan, walang kasamang pagsisisi. Dahil pag binigay sa iyo ng Panginoon, i-enjoy mo yan. Just make sure, hindi ka maging sakim. Ano ang gamot sa pagiging sakim? Pagiging ganid, greedy, at covetous? Giving. Every time God gave, ibigay mo yung tithes, magbigay ka ng faith promise mo, then someday, pag-pray natin to. Pag magkakaroon ng sacrifice, ako hindi ko sasabihin yung amount na pinagpipray ko, pero Lord, bigay mo sa akin yan. Sasabihin ko na lang kapag binigay na ng Panginoon. At ibibigay ko, ipapakita ko sa inyo na ibibigay ko pag binigay na ng Panginoon. Pero magpipray talaga ako ng certain amount na hindi ko pa naibigay before para sa property. Amen? Amen? Okay? Hindi imposible yan. Sana mangyari yan ngayong taon bago mag-rapture. Amen? Para pag nag-rapture, at least, Lord, na-experience ko magbigay ng isang bagay na hindi ko pa naibigay before. Bago ako mamatay. O kaya bago mag-rapture. Amen? Amen? Okay? So, pray tayo. Amen? Pray tayo na ang Panginoon mag-bless tayo, mag-bless sa atin. Okay? At mag-glorify natin ng Panginoon sa ating commitment. Pwede tayong tumayo lahat. Magkaroon tayo ng short invitation. At dito sa invitation na to is, tingnan mo yung sarili mo, no? Marami ako nabanggit ng mga bagay na hindi ko alam kung saan pinangusap sa iyo ng Panginoon. It might be yung blessing ng tithing. Hindi ka pa naniniwala sa tithing, pero kayang ibigay ng Panginoon. Kaya niyang i-open ang windows of heaven, rebuke the devourer,
Make sure that your fruit will not be wasted and people will call you blessed. Maaring pinangusap sa iyo ng Panginoon na mag-ask ka sa Kanya kasi hindi tayo nag-ask kaya hindi natin nakukuha. But if you will learn to ask, mag-pray ka, no? 3 prayer. First is, Lord, teach me to pray. Second, Lord, lead me not into temptation. Third, Lord, I will not let thee go except thou bless me. At once na nagkaroon ka ng prayer tapos nakita mo yung blessing, then ask God, Lord, gusto kong ma-experience yung ginawa ni David that I will give something na maging legacy ng buhay ko. That even I am gone, makikita ko pa rin yung sacrifice na yon na ginagamit mo. At sana ang Laloma Baptist Church, ang prayer ko is may dagdag sa mga churches na nagbibigay honor sa Panginoon. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, punta tayo dito sa altar. Okay, ugaliin natin na lumuhod dito sa altar. Member ka man o non-member, kahit na ikaw ay bisita, basta nakita mo na ikaw ay kinausap ng Panginoon, no? Alam mo na nag-speak sa iyong Panginoon, punta ka dito sa altar. Now, doon sa mga iba, kung naiiyak kayo dito sa altar, make sure na hindi ka lang uupo, kundi lumuhod ka. Marap ka dyan sa iyong kinaupuan o kaya umanap ka ng isang place kung saan ka pwedeng lumuhod. Kausapin mo ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. I pray na bawat isa sa atin is i-desire natin. Walang imposible sa Panginoon. But if you will make a commitment that will glorify God, walang imposible sa Kanya. Meron at meron siyang gagawin sa iyo. At I pray na ibigay mo yung best. Hindi lang ito financially, ha. Nagkataon lang na commitment natin ngayong Sunday na to, but I pray that you will give your best by giving your talents, your time, yung effort mo. Mag-pray tayo. Ang Panginoon kumilos sa ating buhay. Okay, so sama-sama tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat sa inyong mga biyaya at awa. Maraming salamat po for giving us this opportunity na marinig, Panginoon, kung gaano nyo kami kamahal. Kung gaano nyo po kami, Panginoon, gustong i-bless. But Lord God, patawad po dahil hindi po kami nagiging matapat sa aming mga tithes and offerings sometimes. Patawad po dahil hindi kami nagiging maayos, Panginoon, at wala po kaming sapat na pananampalataya sa inyo, Panginoon. So I pray na samahan niyo pong muli kami, Panginoon, na kayo pong muli, Panginoon, ng kumilos sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng faith. Bigyan niyo po kami ng faith na magtiwala sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng faith na makita namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na mag-pray ng mga bagay, Panginoon, na higit sa aming kakayanan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, by faith na maibigay din po ito yung Panginoon sa inyo, makapagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. Lord God, we know na ito po ang inyong way, Panginoon, para lalo kami i-bless. And I pray as a pastor and I pray as a member din ng church na ito. I pray, Panginoon, na may dagdag ang Laloma Baptist Church sa mga maraming churches na nagbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Na makita, Panginoon, sa church na ito kung paano pa kayo kumikilos. Na makita ang kabanalan dito sa church na ito. At ganoon din po ang lahat ng mga pagpapala na patuloy niyo pong binibigay sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa, kayo pang malulahati pong muli. At ito na po amin sa madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.